Kanina ang alas 10 ng umaga, ito ay nasa may layong 100 kilometers, kanluran, hilagang kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Check naman natin yung track nitong si Enteng. So in the next 24 hours at 8 a.m. tomorrow, posibleng nasa may 275 kilometers na nga ito, west-northwest ng Lawag City, and then after 48 hours, so at 8 a.m. September 4, nasa may 500 kilometers na ito, kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At on September 5, 8 a.m., nasa may 765 kilometers na ito, west ng Lawag City, Ilocos Norte, labas pa rin na ating Philippine Area of Responsibility. So meron pa nga rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal dahil dito kay Enteng ang pinakamataas ay signal number 2 dito sa may western portion ng Ilocos Norte at ang northern portion ng Ilocos Sur. May signal 1 pa rin naman tayo dito sa may nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, sa may Apayao, sa may Kalinga, sa may Mountain Province, sa may Abra, sa may western portion ng Mountain Province nga, at northern portion ng Benguet, sa may kanlurang bahagi ng Cagayan, kabilang na ang Fuga at Dalupiri Islands. So meron din naman tayong mga malalakas na pag-ulan. Itong dulot ni Enteng at dulot ng habagat. So yung naka-blue na text, ito yung kay Enteng at itong white naman ay dahil sa southwest monsoon. So makita natin dahil sa Ilocos Sur, pati na rin sa Abra, 100 to 200 millimeters of rain for today. Sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro naman. Ito yung caused by southwest monsoon. So malalakas sa pag-ulan pa rin, 50 to 100 millimeters sa pag-ulan, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet, western portion ng Mountain Province, northern Palawan kabilang na ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. So for tomorrow, yung malalakas na pag-ulan, ito naman ay caused naman na ng habagat o southwest monsoon. So 100 to 200 millimeters sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman sa may northern Palawan kabilang ng Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, La Union at Benguet. And then by Thursday, yung malalakas sa pag-ulan, 100 to 200 millimeters of rain sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman sa may northern Palawan kabilang ng Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, pati na rin sa may Pangasinan. Inaasahan nga din natin itong napag-iba yung southwest monsoon o habagat ay magdadala ng mga bugso ng malalakas na hangin for today sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Islands Region at Northern Samar. Bukas naman, malalakas na hangin, bugso na malalakas na hangin sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Northern Samar. So inaasahan nga natin sa mga matataas na lugar at sa mga mabundok na lugar ay mas mataas yung maging posibleng forecast rainfall at yung mga kababayan natin, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa at mga nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas ay ingat pa nga rin tayo sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Meron pa rin naman tayo nakataas na gale warning. Ito ay as of 5 a.m. sa may Batanes, sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela at Aurora. So mapanganib, pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat, pati na rin yung mga motor bangkas. So ito naman, yung latest nga natin na track. So in the forecast track, so posible nang lumabas si Enteng na ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning.
And then, after 12 hours, posible na nga itong ma-reach niya yung tropical storm category. And then, by Thursday, posible na itong nasa may typhoon category. Although, lumalakas siya, pero papalayo naman ito ng landmass natin. And then, posible ngang maglandfall ito sa may mainland China during the weekend at yung kanyang peak intensity either by late Friday or early Saturday bago ito maglandfall sa China.